Okay, mayong gabi sa tanan. Magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Matag alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi sa adlaw nga Huwebes. O karon magabasa kita diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13. Ito sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Okay, mag-aadto tas pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion. Kami mag-duol sa imong bala tuon sa imong balaan nga pulong. Naghangyo kami, Father God, sa imong pagtabang sa matag usa kanamo. Paghimo kanamo nga limpyo sa imong atubangan. Adunay pagpakig-fellowship nga kanimo ug bisan man sa pagkapuno sa balaang espiritu. Nga diin ang among mga ginabuhat karon, Father God, kining among pagpangalagad dili mahimong kawang sa imong atubangan. Salamat, Father God, sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa imong pagtudlo kanamo through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Sorry kaya ang atong internet murag unstable, no? Pero sige lang, padayon na kita, no? Atong pagatunan ang protocol plan of God. Din kinahanglan masayran sa matag usa ka magtotoo ug unsa ang protocol diya sa plano sa Dios. Protocol plan of God, the way of life designed for church-age believers, characterized by precise procedure and objectives. With the inauguration of the church age in a unique system of protocol replaced the rituals and ordinances of the Jewish age. Believers in this age are to function under protocol because they belong to a spiritual dynasty, a family of spiritual royalty founded by the resurrected King of Kings, Jesus Christ. The way of life for spiritual royalty requires the highest standards of thinking and behavior. Now, kinahanglan masabtan nato kini siya kay importante kini, no? Usahay ang atong mga panghuna-huna kung wala kini siya nagaagad diya sa divine viewpoint nan posible gihapon, no? Nga bisan man nagabuhat kita sa buluhaton sa Dios, gituuhan nato nga nagabuhat kita sa buluhaton sa Dios, apan dili kini siya madawat sa tubangan sa Dios. Kasi nagasugod ang gitawag nato Christian way of life diha sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Meaning, spiritually filled kita sa Holy Spirit. So God's protocol, therefore, offers clear-cut instructions and guidelines, allowing believers to know precisely how to think and act in any given situation. So, mo nang gitawag na to clear-cut instructions, no? And guidelines, no? Nga din, ang usa ka magtotoo, mahibalo gyud siya ug unsa ang iyang gihuna-huna ug usab unsa ang iyang ginabuhat, no? Sa bisan unsa man nga situation. Sa mapananglitan karon aduna kitay Bible study ug sa atong pag-Bible study
ang Diyos nagatanaw sa ato ang huna-huna. Nahibalo siya sa atong huna-huna, sa atong mga motibo sa atong kinabuhi. Nabay arrogance, mali ba ang mga motibo na nakita na sa Diyos. Busa, kung naana sa tuwa, nagpasabot nga wala ta sa protocol plan of God. Buti pasabot nga ninglihis kita, no? Sa iyang kabubuton. So, munang God's protocol, therefore, offers clear-cut instructions and guidelines, allowing believers to know precisely how to think and act in any given situation, no? So, ang Diyos nahibalo mong sa atong gihuna-huna, no? Ug nahibalo po siya sa atong mga ginabuhat sa bisan unsa man nga sitwasyon. Now, Jesus Christ himself set the standards for the superior lifestyle during his time on earth. Meaning, si Jesus Christ mo ang example niini, no? Siya ang standard, siya ang modelo sa pag sunod nining gitawag nato pamaagi sa protocol plan of God. Ug yun sa ni Kristo Jesus nga nagmandaogon siya sa iyahang gitawag nato pagkinabuhi pinagi sa gahom sa balang espiritu, no? Ug busa karon ang entire system of ato nakita dire the entire system of protocol is available for each member of the royal family to learn and to master, no? Nahimo kini siya nga available kining gitawag nato system of protocol, no? Available kini siya kanatong tanan nga mga membro sa royal family of God, no? Ug dapat nga makatunan nato kini siya ug atong mamaster kini siya. Ug unsaon nato pagsunod kini nga plano sa Dios kining protocol plan of God. Now, una diri, delegation of divine power. Mao gining una niyang gihatag, no? Kay kung walay divine power, dili gid pwede nga magmadaogon kita tungod kay kinahanglan dependent kita kanunay sa divine power. Sa tanan nato nga mga lihok o mga buluhaton, gikinahanglan kini siya nga ubos kini siya sa paggahom sa balang espiritu. Ug busa naay gitawag diri delegation of divine power, and God provides everything necessary for executing his protocol plan. Meaning, naga-provide ang Diyos sa tanang panginhanglanon nganhi kanato aron nga atong ma-execute ang iyahang protocol plan. Now, inside God's system, the believer functions under the enabling power of God the Holy Spirit. So, muna siyang sistema, no? Under atong nakita, no? Sa dihang magasunod kita kaniya, kinahanglan mo sunod kita sa iyahang sistema. Ug mo kining iyang gisgutan, the believer functions under the enabling power of God the Holy Spirit. Mao ning gihisgutan diha sa Ephesians 5:18, no? Nga magpapuno kamo sa balaang espiritu. Og yes, kinahanglan gyud nga puno kita sa balaang espiritu sa diha nga magapanghimo kita, no? Sa diha nga kita magasunod diha sa kabubuton sa Dios. Kanang nagalakaw kita diha sa kabubuton sa Dios. Sa kaysa Ephesians 5:18, magpapuno kamo sa balaang espiritu, and then sa Galatians 5:16, magalakaw kamo pinagi sa gahom sa balaang espiritu. O importante ka na nga masabtan nato nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, naa ka na siya, nag-abay ka na siya. Kaya dili man pwede tawhanon ang atong pagpangalagad, kinahanglan espirituhanon. And the dynamic power of the Word of God. Yes, dili lang ang gahom sa balaang espiritu,
kundi usab ang dynamic power of the Word of God. Ato na kining gitudlo ang kining two power options, the power of the Word of God and the power of the Holy Spirit. So, importante kini siya sa ato ang application of the Word of God, application of Bible doctrine, no? So, with this power, with these powerful assets, overcoming all human frailties. So, kung nakakita niini nga mga assets, mo kini siya ang maghatag ka na to og kadaugan bisan man sa ato ang mga tawhanon nga mga kaluyahon. So, He is able to solve problems. Yes, kung puno kita sa balaang espiritu, bisan man sa mga problema, makakuan kita, makasulbad kita sa atong pamaagi tungod kay naman ang gahom sa balaang espiritu. Nag-empower man siya. And then serve God. No, kini, importante kini, nganong gisgutan kini siya din nga magapangalagad sa Diyos. So, importante kining word nga magapangalagad sa Diyos, no? Siguro nakadungog ka mo na magtutudlo nga nagatudlo nga ang application of doctrine mali. Nakadungog po ko ni ana, no? Nga ang application of doctrine daw mali, no? Unsa man day bot ipasabot, dili na lang i-apply ang doktrina, no? Now diri gihisgutan gyud diri, yes, sa dihang nakanining duha ka power option, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God, yes, makayanan nimo bisan man ang mga problema sa kinabuhi, makapangalagad ka sa Dios, and then nakay impact ngadto sa uban. Nakay impact, no? Makahatag ka kadasig ngadto sa uban. And gain rewards in time and in eternity. So muning maghatag nimo og ganti sa samtang buhi pa ka ug bisan man sa eternity. So no contradictions exist inside God's system. Walay contradiction dinhi kung naka sa God's system, walay contradictions, no? Either a believer will utilize the delegated divine omnipotence and execute God's protocol plan. So, ang usa ka magtutuo, pwede niya nga paggagamiton ang gitawag na tog delegated divine omnipotence and execute God's protocol plan. Or he will use human energy and ability to execute an inferior plan of his own. Amo ni ang delikado, no? Kung naga-execute siya, pinagi sa iyang, gamit ang iyang human energy, o bisan man ang iyang ability. So, to execute an inferior plan of his own. Now, dili kini siya madawat sa tubangan sa Diyos. Tungod kay ang protocol plan of God mao nga gikinahanglan nakita under sa gahom sa balaang espiritu ug sa gahom power of the Word of God. O mao kana nga sa dihang nag-apply kita sa pulong sa Dios kay importante man gina siya, no? Kanunay gina nato mabasahan perception, metabolization, application of Bible doctrine. Dili gyud na pwede nga walay application of Bible doctrine. Sa matag adlaw-adlaw nito mga pagkinabuhi, nagyud ang application of Bible doctrine. Or he will use human energy and ability to execute an inferior plan of his own. Kasi ang magapanghitabo man gud niini, kung wala tay application of Bible doctrine sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, naunsa man dayta, no? Dili na lang ta mo execute, dili na lang ta mo apply sa pulong sa Dios, mao ba nay tama? Wala pa ko nakita nga libro nga nagatudlo nga ang application of Bible doctrine mali.
importante nga masabtan nato, matudluan nato ang atong mga karnero nga ilahang i-apply ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nila nga pagkinabuhi. So, necessary gina siya ug mao na atong doktrina as a gate 4 of the 8 gates of the palace, no? Perception, metabolization, application of Bible doctrine. Ug importante nga ato jud kana siya nga masulod sa atong kalag nga diin ang pulong sa Dios nga atong masabtan atong i-aplikar sa matag circumstances sa atong pagkinabuhi. Nay napulo diha kay gitawag natog problem solving devices. Kinahanglan i-apply nato na siya sa matag situation sa atong kinabuhi. Kung dili nato na siya i-apply, pildi kita sa atong espirituhan ng gubat. Na diha ang gahom. Na ang gahom sa balang espiritu sa sulod nato, na ang power of the Word of God sa sulod nato, naghatag siya og power nga atong ma-execute kining gitawag nato protocol plan of God. Now, diri sa protocol define, nagaingon din the word protocol formally defined is a rigid, long-established code prescribing complete deference to superior rank and strict adherence to due order of precedence and precisely correct procedure. So, each element of this definition applies to God's plan and deserves a closer look. Now, upat kini siya kabuk ang gisgutan dinhi sa definition sa protocol. Ang una, kining gitawag na to long-established code. Ang number 2, deference to superior rank. Number 3, kining strict adherence to due order of precedence. O kining ikaupat, precisely correct procedure. Now, kinahanglan tuon jud kita niini kay importante kini, no? Kining long established code nga gisgutan diri, gidefine diri sa protocol plan. Nagaingon din although new to history at the beginning of the church age, the code of divine mandates is long established in the mind of omniscient God. Meaning, naana ni siya sa Diyos, nahibalo na ang Diyos nini. Before time began. Wa pa nagsugod ang panahon, no? Pag hiskot diri before time began, kaya ang Diyos wala may sinugdanan, ang time diri nga gisgutan, before the time nga diin adunay human being, no? Buti pasabot nga ang time nagsugod manggod sa kasaysayan sa tao, no? So, in eternity past, wala man sila inihapay og tuig, no? Ang inihapay og tuig diri man lang sa kasaysayan sa tao. Ug busa nagaingon din before time began, God created for each believer a portfolio of spiritual assets and set up the protocol for conveying the blessing of His glory. So, muning buti pasabot diri sa long established code, no? So, wala pa nagsugod ang panahon, kini siya ana-ana sa gitawag na to kaalam sa Dios. Now, naigisgutan din nga portfolio of invisible assets. Importante nga ma-take up nato ning portfolio of invisible assets, pero ato na lang kining balikan sa unyang taud-taud. Kay ato sa nga huruton kining upat, no? Kining number 2 nga deference to superior rank. Now, din sa deference to superior rank, sovereign omnipotent God holds infinitely superior rank. The protocol plan requires obedience to God's ultimate authority. So, kuan kini siya, no? Nahibalo kita niini nga
kinahanglan mo sunod jud kita sa authority. Now, number one nga ultimate authority dire ang authority sa Dios. And as well as His delegated authority in the temporal and the spiritual realms. Sunod pud kita, kinahanglan mo sunod pud kita nining mga delegated authority, meaning kung kinsa tong taas sa tua, ibutan nato sa gobyerno, kay under man kita sa gobyerno, musunod kita sa gobyerno. Og mo kining iyang gisgutan delegated authority in the temporal nga mao ang gitawag nato the laws of divine establishment. Nga gikinahanglan magpaubos usab kita ngadto kanila. Dili kita magsupak-supak ngadto kanila, no? Ug ang ikaduha, Bible doctrine communicated by the gift of pastor teacher. Kinahanglan magpaubos usab kita niana tungod kay ang pastor teacher mao'y delegado o gihatagan og katungod sa Dios nga diin magatudlo sa pulong sa Dios ngadto sa ilang mga karnero. Ug importante pud nga masabtan nato kining authority, no? Dapat nakasabot kita, no, anang gitawag nato orientation to authority, no? Kay dapat gyud ang usa ka magtutuo kinahanglan gyud siya nga magapaubos sa authority, no? Para sa mga anak, magpaubos sa ilahang ginikanan, alang sa mga membro sa iglesia, kinahanglan magpaubos sila silang pastor teacher, alang sa mga trabahante, magpaubos sila sa ilahang employer, o alang kanato nga nasakop sa usa ka nasod, yes, magpaubos usab kita sa atong gobyerno. Mo ng laws of divine establishment. And then, ang Bible doctrine, yes, kinahanglan magpaubos kita sa diha nga ang atong pastor teacher usab magatudlo sa pulong sa Dios. Kinahanglan aduna kitay focus, no? Concentration sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, anhi kita si katulo kining gitawag strict adherence to due order of precedence, no? Establishing precedence means establishing priorities for a superior way of life. Now, nahibalo kita nga tinuod gyud nga ang priority number 1 nato mo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dili man siguro kita makadikta sa matag usa, bisan ato pang ginatudloan sila nga magtuon sila sa pulong sa Dios kada adlaw, pero wala kitay katungod nga manghilabot ngadto kanila tungod kay ila kana nga priesthood, no? Ug unsaon nila pag gitawag nato pag atiman ang ilahang pagkapari at tubangan sa Dios. Dili puta pwede nga manghilabot nila kay ilahaman kana. Pwede kita isip mga pastor mo tudlo ngadto kanila nga diin hatagan og priority number 1 ang pagtuon sa pulong sa Dios. Now, mo kini siyang gisgutan dinhi nga the highest priority in the believer's scale of values must be learning God's word. So, yun ani gyud, no? Kung nakasabot ang usa ka magtutuo, priority number 1 niya ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kumusta kahata, no? Usahay ang atong kinabuhi, mayo biya ta manghilabot sa uban. Pero nabakahapod kitay pagtuon sa pulong sa Dios, no? Nabakha kitay gitawag natog kanang gitawag natog regular time. Nga diin nagatuon kita sa pulong sa Dios. Nga diin aduna kitay pagtuki o pagpakig fellowship kauban sa Dios. Kaya kana importante man na siya. Di man pud pwede nga mayon ka nga nagtuon ka sa pulong sa Dios nga wa kay pagpakig fellowship kauban sa Dios. Kay kung nagtuon lang ka sa pulong sa Dios wa kay pagpakig fellowship kauban sa Dios, nan mahimo na pud siya nga human good. So yun na ka
gitawag na to kaimportante ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Nga diin gitudloan kita nga magkinabuhi gud kanunay, nga diin dili lang sa simbahan kundi bisan man outside sa ato ang simbahan, nga makakat-on kita sa pagkinabuhi nga adunay pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So, mo kini ang gisgutan din niyo, the highest priority in the believer's scale of values must be learning God's Word. By consistently learning and applying Bible doctrine. Now, ang gisgutan niya, consistent learning and applying Bible doctrine. Importante gid kayo. Consistent, no? Buot na ipasabot nga dapat consistent nga magtuon ug mag-apply sa Bible doctrine. Mabito nang nakoy na dunggan nga ang application of Bible doctrine mali daw na siya. Murag dili po ko makadawat niya na nga pagtulunan, no? Kay bisag asa ko mobasa sa libro ni Bob Chim, nagi application of Bible doctrine. Now, diri klaro man kini nga gisulat ni kini kang Bob Chim ang gining libro. Mato pa niya, by consistently learning and applying Bible doctrine. Kinahanglan jud i-aplikar na to ang atong natunan. Dili pwede nga dili na to i-aplikar ang atong natunan. Kaya naman tayo 10 problem solving devices. Kung dili na to i-apply ang 10 problem solving devices sa atong kinabuhi, mag-unsa man dayta? So kinahanglan gyud ang application ng Bible doctrine. Kunya kung moingon kita nga ang application ng Bible doctrine mali, unsa man day ang atong buhaton? Dili na lang ta mosunod. Malisod pud na siya, no? So dinhi, bisan man gani sa gate 4 of the palace, ang gisgutan gyud din ha, perception and application of Bible doctrine, or perceptions and metabolitions and applications of Bible doctrine. Kinahanglan gyud i-apply ang pulong sa Ginoo, dili gyud ingon nga mali ang pag-apply sa pulong sa Dios. Murag exaggerated na po siguro ng pagkatudlo nga dili na mali na mali na ang application of Bible doctrine, no? So by consistently learning and applying Bible doctrine, believers come to know God, relate to Him, obey His will. Na pwede reward nga obey His will. Kining obey His will, application manggihapon niya sa Bible doctrine. Dili gyud pwede nga mawala ang application of Bible doctrine sa dihang ikaw magatubo na. Agawas lang kung wala pa ka magtubo kay unsa may i-apply nimo. Pero kung nakakatuon na ka, natun-an na nimo ang 10 problem solving devices, unsa mo dili mo ng 10 problem solving devices kung dili na to i-applikar. So kinahanglan masabtan nato kana siya. Ang application of Bible doctrine mao kana ang timailhan sa usa ka magtotoo nga nagatubo na gyud sa pagkahamtong. Kung ang usa ka magtotoo wala pa magtubo sa pagkahamtong, dili ta makahandom sa ilaha nga ma-apply nila ang Bible doctrine. Unsa may i-apply nila kung wala ay Bible doctrine sa ilang kalag? Unsa may i-apply nila kung wala sila nahibalo nga dapat puno sila sa balahang espiritu? Kaya kung puno ka sa balahang espiritu, wala gyud laing sunod nga mahitabo niya na ang next niya na is application of Bible doctrine. Either magtuon ka sa pulong sa Dios, o either i-apply nimo ang pulong sa Dios. Naragin niya ng duha. Pero kung dili ka puno sa balahang espiritu, wala gyud rason nga maka-apply ka sa Bible doctrine. Pero kung puno ka sa balahang espiritu, in fellowship with God ka, and then doktrinado ka, ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, mulihok yun na siya. Mukos yun na siya application. So munang kinahanglan jud ta nga discerning ta niya na. Kay sa matag adlaw mong sa atong kinabuhi, na mga opportunities nga gihatag sa Dios nga kanato. O mao kana nga ang gisgutan din by consistently learning
and applying Bible doctrine, believers come to know God, relate to Him, obey His will. Ngunit gisgutan sa Ephesians 5, no? Bisa man sa 2 Timothy 2:15. So, and enjoy virtuous and right relationships in all other aspects of life. One is Acts 20:32. O bisa man sa Filipos 3:15 hangtod sa 16. Now, ang usa ka magtotoo nga gitawag nato dinhi nga in fellowship with God, balik na usab kita nining in fellowship with God. Kasi mao mong ning basihanan nga magapangalagad gyud kita sa Dios. Dili man gyud pwede nga masiparit ng pagpangalagad sa atong pagka-espiritual. Kasi kung spiritual ka, ang sunod gyud niya na is service gyud. And in fact, gisulat usab dinhi no, with this powerful assets overcoming all human frailties, He is able to solve problems, serve God. So magapangalagad gyud sa Dios ang iyang hisgutan dinhi. Impact others and gain rewards in time and in eternity. So, nagi pagpangalagad sa Dios. Dili gid pwede nga walay pagpangalagad sa Dios, no? Now, dili kita karon sa number 4, precisely correct procedure. Diri sa number 4 nagaingon, perfect God has one way of doing everything. Unsa lang? The right way. So, morning precisely correct procedure. Doing a right thing in a right way. Mao gini ang kabubuton sa Dios. So, this is why He provides believers with His power for executing the protocol plan and with His words for truth and guidance. So, mo bitaw na nga ang Dios nagaprovide siya daan og power nganhi kanato. Kinahibalo siya nga we are powerless. Wala tay gahom nga mo execute kung sa ato lang tawhanon nga abilidad o sa atong tawhanong kusog. So naga-provide siya power sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus, gihatagan kita niya og balang espiritu sa katuyuan nga natay power to execute the protocol plan of God under the divine power. So kana gyud siya, no? Importante gid ang masabtan nato. Nga diin nanakay assets mao ang power of the Holy Spirit, power of the Word of God, din nanakay gitawag na to opportunity to execute and to apply application of Bible doctrine sa imong kinabuhi in every situation. So mo nang importanteng masabtan nato. Now, padayon kita. Precisely correct procedures means that a right thing becomes wrong when done in a wrong way. Now, nahibalo kita nini, no? Ang usa ka example nini, si Ananias, no? Ug si Sapphira sa Acts 5:1-11. So, right thing becomes wrong when done in a wrong way. Yes, mayo man ang paghatag, pero kung ang imong paghatag, mali ang imong motibo, mali. And then, a wrong thing is still wrong when done in a right way. Mali gyapon, no? And obviously, a wrong thing done in a wrong way remains wrong. Mali gyapon. Kung ang wrong, imong gamiton ang wrong pag yun yung pamagi, samot na, no? So, everything the believer does to fulfill God's plan must be the right thing done in a right way. Mao gina siya ang protocol plan. Mao ning hisgutan sa number 4, no, precisely correct procedure. Kinahanglan magsunod kita sa correct nga procedure. Nga diin buhaton nato ang usa ka butang sa insakto nga pamaagi. Sama pananglitan, pareha niya na magtuon kag Bible study. Unsa may writing must be done in a right way. Dapat una, kuhan ka, filled with the Holy Spirit.
Kaya kung dili ka filled with the Holy Spirit, wala kay right, wala kay katungod nga magtuon sa pulong sa Dios. Dili ka makasabot sa pulong sa Dios. O ibutang nato, nagahatag ka sa simbahan. Sa imong paghatag, kung dili ka filled with the Holy Spirit, wala gihapon. Kasi dapat ang right way niya na nga imuhang kalag, gimotibar. Adunay motivation nga diin gahom sa balang espiritu sa sulod nimo. Plus the Word of God, doctrine in the soul, mo'y nag-motivate nimo sa paghatag. So, importante kana, no? So, mo na ang gitawag na to God's protocol way. Kung wala nimo gisunod kana, ang imong Christian way of life, walay bili. Kinahanglan magitan atay Christian way of life. Og mao bitaw kana nga iyon ana ka importante ang gitawag nato og pag-aplikar sa mga pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Di gid magsilbi nang walay application o Bible doctrine. Kuana siya kanang para sa mga nagapaminaw, kung na may nagapaminaw nga mali ang application o Bible doctrine, murag walay mutuo ni ana. Dili gid na magsilbi alang kanato nga mga magtutuo ni Kristo, no? Isip mga magtutuo ni Kristo, kinahanglan gyud, no? Nga masabtan nato ang pamaagi nga diin puno kita sa balang espiritu, kuan kita, doktrinado kita, and then i-apply nato sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Dili pwede nang walay application, no? Or else wala tay agi sa atong Kristohanong pagkinabuhi kung way application, no? Now, balikan nato kining gitawag natog invisible kasi naigisgutan dinhi sa porsyon sa atong pagtuon kining gitawag natog portfolio of invisible assets, no? Kinahanglan nga ato pud siya nga digap, no? Ang portfolio of invisible assets, illustrative language for the spiritual wealth. Ilustrar siya, no, mahitungod sa mga espirituhanon nga mga kabtangan, mga wealth, no? Nga diin gi-designed by God in eternity past for its church, its believers. Giandam na ni siya sa Diyos. Giandam na ni sa Diyos daan ang mga espirituhanon nga mga panalangin. Designed by God, no? Wala pa na himugso. Wala pa na tao ang iglesia, no? Now, in financial terms, a portfolio is a group of securities held for investment. So, portfolio designates the holdings of an investor and is a synonym for those riches. Now, by analogy, God has lavished the riches of His grace upon all members of His royal family. So, kini diyang portfolio of invisible assets, morning gihatag sa Diyos alang sa mga magtutuo, tagsa ka mga magtutuo, o gitawag kini siya og ang kadato sa iyahang grasya. Gihatag sa Dios nga ni kanato ang kadato sa iyang grasya. Mo bitaw na ang matag usa ka magtutuo, dili gyud kita dapat mag self-pity, dili gyud kita dapat mag-ingon nga lisura na to oy. Tungod kay ang Dios naghatag na sa iyang mga kadato. Now, every believer in the church age without exceptions is made fabulously wealthy. Gitawag itag dato. The more the believer advances in the knowledge of God and His plan,
the more real and usable his invisible assets become, and the more fully he executes God's purpose for his life. So, holdings that compose the believer's portfolio are categorized as follows. So, mo mga assets, no? Adunay gitawag dirig primary assets, napoy gitawag dirig secondary assets, no? Now, sa primary assets, prepared for every church's believers, na diri gitawag na tog screw blessings, no? Nahibalo ba tanin ning screw blessings, ha? Ang screw blessings na screw blessings in time na in eternity, no? Ang screw blessings in time mo tong provision niya sa gitawag na tog mga panalangin samtang napatas yuta. Dili gyud pwedeng nga mahimong bias ang usa ka Kristohanon kay ang Dios naga-provide sa tanan niyang mga panginahanglanon, no? So morning screw blessings. Screw blessings are the special super grace blessings on deposit in heaven, to be distributed by Jesus Christ as the believer attains spiritual maturity. Now, morning nakanindot, kay kung magatubo kita sa pagkahamtong, now I just do hope na kitang tanan nagatubo, no? Dili lang siguro nimo mahibaluan og asa na ka nga level, but at least nahibalo ka nga naginahina ikaw pag lambo sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. So kung nagatubo kita ngadto sa pagkahamtong, the distribution of screw blessings bring glory and praise to God. So mao gina ang atong number one nga goal nga mao ang pagtubo, importante ka na siya, no? Kay yes, makahatag ka na siya og kahimayaan sa atong buhi nga Dios, ug mao pud na ang basihanan sa distribution sa gitawag natog mga rewards in eternity. Nakabase po din ha, no? So muna nga nay blessings in time, na po rewards in eternity or blessings in eternity, no? Now dito karon sa election and predestination. Elections and predestinations are the acts of God in eternity past that establish His sovereign will and provision for churches believers. So, nahibalo na kita ni no nga tungod manggod kay kita nahimo nang membro sa harianong banay, members of the royal family of God. Ang Diyos, ang iyang blessings, wala gina siya'y contamination. Mububo gid siya sa mga panalangin ngadto sa mga magtutuo, tungod kay ang magtutuo aduna may gitawag nato pagkamatarong nga iya ni Kristo, no? Nakabaton kita og pagkamatarong nga iya ni Kristo sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, no? Og tungod niya na nahibalo kita ang blessings of God didto mag-aagi sa kanang gitawag nato grace pipe, no? Bisa man sa Ephesians 1:4-5, no? By electing believers, God has expressed His will for them to receive His highest and best, particularly the conveyance of their screw blessings. Unsa nga blessings? Screw blessings in time and in eternity. So, buti pasabot nga adunay panalangin nga atong madawat samtang napatas kalibutan ug napoy ganti nga atong madawat sa diyang ana-ana kita sa eternity. So, through predestination, God has provided everything necessary for them to execute His will. So do predestinations, God has provided everything necessary for them to execute His will and receive those screw blessings. Tinuod man kana, no? Nahibalo man kita nga ang screw blessings manggod in time ka na siya o in eternity. Wala man tagi kulangan sa Dios samtang niya patas kalibutan. Nag-provide man siya sa ato ang temporal nga mga gitawag na tog blessings, no? In fact, siguro nadunggan naman ninyo na atong gitudlo ang logistical grace. Sa logistical grace adunay tulo din nga gisgutan, no?
Dili po na upat, tulo ra na, no? Ang gisgutan din ha, temporal blessings, then naay gitawag din hag spiritual blessings, ug naay gitawag din hag divine protection. So tulo ka na siya ang gisgutan sa logistical grace, no? No. Or kung atong tanawon niya ng tulo, yes, ang Dios nagaprovide sa material nimo nga panginhanglanon matag adlaw. Wala gid siya nagakulang niya na. Ug mao kanang giingon ni David sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So wala day makulang kaniya. He maketh me to lie down in green pastures. So meaning ang sibsibanan naras kilid niya, no? And then si Apostol Pablo usab nagaingon sa Filipos 4:19, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus." O bisan man sa Matthew 6:33, "And all these things shall be added unto you." So if you seek His kingdom, all these things shall be added unto you. Well, mao kana siya ang mga promises of God with regards to temporal blessings, with regards to mga material needs, no? So, sa material needs, God supply everything. Sa spiritual needs, yes, nag-provide siya. Nay Holy Spirit nga motudlo sa tuwa. Nga diin, ug unsa man ang atong mga kakulangan, ang Balahang Espiritu mo'y mo fill up niya na, motudlo niya na, kay kita nga tao kulang raman kita. And then, dili lamang sa gitawag na to the Holy Spirit, gihatagan butag Word of God, nga diin, sa dihang magatuon kita sa pulong sa Diyos, atong matun-an ang mga pulong sa Diyos nga adunay kagamitan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dito na punta sa gitawag na to application of the Word of God. Kay kanunay mo ginagisulat ni Bob Chim, perception, metabolization, and application of the Word of God. Lagi na, no? So, mao ka na. And then, God provided also the spiritual gifts. Nganong na may espirituhan ng gasa, ang spiritual gifts, para ka na siya nga maka-execute kita effectively sa atong mga job descriptions, no? Mao bitaw na nga adunay pastor teacher. Nganong na may pastor teacher? Ang pastor teacher siya ang taga-equipping, no? Sumala pa sa Ephesians 4, no? 11, 12, 13, no? For the equipping of the saints, no? Siya ang nagatudlo ngadto sa mga karnero. Aron nga mga karnero makasibsib ug makakaon sa pulong sa Dios. Ug nga magtubo ug maglambo sila sa ilang espirituhan ng pagkinabuhi. Now, mabitaw na akong gina-emphasize na, no? Kita nga mga pastor, ato ginang responsibility ang pagtudlo sa pulong sa Dios ngadto sa atong mga karnero. Now, kumusta na ka ang atong mga karnero? Basig namayat na sila karon din ha, no? Basig nagtudlo tas pulong sa Dios nga layo rata sila ha, no? Basig kita ning tubo na tag kusog kayo niya sila layo pa kay sa tuwa. Isip mga pastor teacher, we are the shepherd of the sheep. Dapat nata sila ha. Dapat nagatudlo ta sila ha sa pulong sa Diyos. Kay kung wala ta nagatudlo sa pulong sa Diyos, ngadto kanila, failure ta sa atong responsibility bilang pastor teacher. Mao kana nga ang ako agyod ang usa ka magtotoo nga kung nasa igasa nga pastor teacher,
dapat makakat-on gyud siya ug masabtan niya ang iyang espirituhan ng gasa ug mag-function siya sa iyang espirituhan ng gasa kung pastor teacher man iyang gasa. Now, I just do hope nga ang mga churches makakuan sila, maka-raise sila og pastor teachers. Kaya kung ingon ana man lang nga magtudo lang ta sa itong mga karnero nya, wala man gani isa din nga nakadiskubre silang gasa, na unsaon na lang. Kinsa may mupuli kung wala na ta. So, dapat kita nga mga pastor teacher magtudlo ta og maayo nga to sa ato ang mga karnero. Og iwasan na to ng magsigitag panghilabot, no? Kay cosmic one ang magsigitag panghilabot, no? Dili na to responsibility ang pagpanghilabot sa uban, no? Especially mga pastors, no? Wala tay katungod nga manghilabot sa mga pastors, no? Aduna kitay responsibility nga to sa atong mga karnero og ang Dios mo adunay katungod nganhi kanato kung failure magita nga mga pastors. Pero kung mo-correct na kita sa laing mga pastors, dili na nato trabaho, no? Wala kitay authority to correct, wala kitay authority to condemn, wala kitay authority to judge, wala kitay authority nga manghilabot. Or else, mabilongs kita sa cosmic one, no? Kaya ang cosmic one manggod, naghisgot ka na siya sa arrogance. Murag iisip na to ang atong kaugalingon nga mas taas ra nga to sa uban. Murag nakayatak na ta sa katungod sa uban ni ana. Basta manghilabot na ganitag lain, nagyatak na tas katungod sa uban, no? I just do hope nga klaro o nasabtan na to na siya, no? Sa una, madala po ko ana, murag dali po kay ko nga makosmic one sa una, no? Murag pagtuo po nako labaw ko sa uban, no? Unya, little by little, nasabtan rin ako. Labi na ng as members of the royal family of God. The first principle sa royal family honor code, mo ginang pag-respect, no? Respect the privacy of others. Importante gid kay na siya. Ang pagrespeto sa mga privacy sa uban, kinahanglan ibutang gid nato sa panghuna-huna. Kay once nga wala tay pagrespeto sa privacy sa uban, manubag ta niya na sa tubangan sa Dios. Ngano man, nanghilabot man ta, cosmic one man na siya, manubag ta niya na sa tubangan sa Dios. Siguro kung mo korekta nga kanang nagatubangay ta, kana murag nindot siguro na, no? Open rebuke is better than secret love, no? Pero manghilabot ta, panahon pa gyud sa atong pagtudlo sa pulong sa Dios, sa online pa gyud, dako kay nang tulubagon na to. Yes, sama ra nga imuhang gimurder, gislander ang usa ka tao diya sa tibuok kalibutan tungod sa iyang kahuyangon o siguro tungod sa iyang kakulangan, no? Nya nag-isip ta nga kita ang taas. Manubag ta niya na sa tubangan sa Dios. O sigurado ko ni ana nga ang Dios na ibalo ni ana, no? So mo kana nga isip mga gitawag na to mga alagad diya sa Ginoo, padayon nang gutas pagtudlo, no? Tudlo ra gid ang atuang angay nga pagabuhaton. Itudlo na to ang kamatuoran, no? Sa atong mga karnero. Mora man atong responsibility, no? Tudlo ra man ang atong responsibility.
So, kung aduna may usa nga siguro magkamali, sa Dios siya manubag, no? Kaya ang Dios nibalo man sa tanan, no? Now, diri sa gitawag na tog secondary assets morning added to the portfolio in response to the believer's positive attitude toward God's will, no? Now, diri naguna ang gitawag na tog volitional assets, no? Diri sa volitional assets, gamay naman lang itong oras, refer to the strengthening of positive volition itself. Now, meaning, ang usa ka magtutuo nga adunay mga doktrina diha siyang kalag plus the power of the Holy Spirit nga nasa sulod niya, yes, ang iyang pagpili, ginaligon, strengthening of positive volition. Mabito ng nanatay mga decision nga yes, no, kibalutan nga kung kana dili mayo muyuntag no, kung nakita nato nga mayo yes, appeal ko niya na yes ana. So ang atong positive volition kinisiyat kanunay nagaagad diha sa giya sa Dios. Morning volitional assets, no? So for the believer growing in grace, the desire to know and love God becomes its own assets and a driving force in life. So, ang iyahang gitawag na to positive volition, mo na ni siya nagaguyod niya, nagagiya niya sa iyang mga decision making, nga diin pagapilion niya ang mga espirituhanong butang. Kaya nga naman, once nga filled ka sa Holy Spirit, na ang influensya niya nga sa imuha, plus the Word of God inside you. Ug busa, na siya nag-control siya sa imong kinabuhi. Tinuod, wala siya nag-control sa imong volition, pero naa siya, controlling factor siya sa imong kinabuhi. O mao ka na, kay positive ka man, igo ka lang nga nagbuhat sa gitawag na to pinakanindot nga decision, but through the power of the Holy Spirit. Kana tungod sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod nimo. So kini ang iyang gisgutan din for the believer growing in grace. The desire to know and love God becomes its own asset and a driving force in life. Confidence from his own cumulative experience of God's grace strengthens the believer's determination, his positive volition to keep on fulfilling God's purpose. Ingon ani man ang atong kinabuhi. Naman tay mga buluhaton nga dapat natong pagabuhaton, no? Kinahanglan samtang napatas kalibutan, at least dili man siguro 50%, at least dol-dol sa 50%, maayo na lang, no? And I just do hope nga kung kamo maayo gyud mo kayo basig 100% ng inyo ha, o 90% ba ka ng inyo ha. So nindot kayo kung inana inyong kinabuhi. Ako dili siguro taas gyud kayo, bisag maka 50% lang ko, sa grasya sa Dios ayos na kaina. Ana lang ang atong kinabuhi, no? Samtang napatas kalibutan. And just remember, we have only one life. Kung gamiton na itong atong kinabuhi sa dinhi patas kalibutan, sa Cosmic One, naibalo mo na mo na yan ng Cosmic One, o kaha, basig mo Cosmic 2 pag yun, no? Na wala gitay pulos din ng kalibutan na. Wala gitay silbi nining kalibutan na. Ang kabubuton gyud sa Dios sa atong mga kinabuhi nga dapat managtubo kita sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And just remember na growing in grace meaning
refine ta nga pagka-Kristohanon. Dapat dili ta judgmental nga mga Kristohanon. Dapat dili ta hinawayon nga mga Kristohanon. Dapat dili ta hilabtanon nga mga Kristohanon. Dapat nagkinabuhi ta, maintain ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Dapat nag-maintain ta sa atong spirituality. Do makasala man ta, pero mubalik din ta sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Maulamang ka na ang atong kinabuhi. Now, kung atong usikan ang atong kinabuhi sa kalibutan, napaghapon ta sa Cosmic One, grabe na tong paglubog sa Cosmic One, sige gihapon tag pamantay o panghilabot sa atong isig ka magtutuo. Now, wala gitay asenso sa atong spiritual life. Diha mangyud ko una, no? Sa una, yes, pambog ko din ha, igo po ko diha sa una, no? Cosmic One. But I just do hope nga maka-realize lagi hapon tang tanan nga diin magkinabuhi kita nga dili na sa Cosmic One, dili na sa Cosmic 2, no? Kundi pinaagi na sa divine power, the power of the Holy Spirit inside us. And through the Bible doctrine in the soul, mahimo kitang victorious sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Okay, ang atong oras insakto na gyud busa dinhi lang sa tataman sa atong pagtuon ug mag-adto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, niningatak na sa kagabhion, kami magpasalamat nga kanimo sa panahon nga maghihatag nga kanamo nga diin kami nakatuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo alang sa matag usa kanamo. Salamat sa imong pagpatubo kanamo. Sa espirituhanon nga pagtubo pinagis pagtuon sa imong pulong. Father God, salamat gyud sa mga grasya, mga espirituhanong panalangin. Yes, bisan man sa mga material nga mga panalangin nga imong ginahatag nga kanamo. Bisan man sa divine protection nga imong gihatag nga kanamo. Yes, grateful kaayo kami niining mga butangan, mga espirituhanong mga panalangin nga mga nadawat gikan nga kanimo. O kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.